Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? So I would like to personally dedicate this video of mine to all the hardworking breadwinners out there. Para po sa inyo itong lahat, I'm sure marami po ang makaka-relate dito. Di ba po, mahirap maging isang breadwinner ng pamilya. So lahat po ng inyong maririnig ay mula po sa aking puso. Ito po ay base sa aking tunay na karanasan. Lahat po ng sasabihin ko ay personal ko pong naranasan. I hope makarelate po kayong lahat. This video of mine aims to embark a remarkable life lessons as well. Yes po, yan po talaga ang goal ko, ang purpose ko sa bawat pag-upload ko, to embark a remarkable life lessons and significant value to all my viewers out there. So tara na po, samahan niyo po ako habang ipinapaliwanag ko po ang pamagat ng videong ito, Breadwinner. Breadwinner, simpleng kataga lamang, subalit kay lalim ng kahulugan. Marami sa atin ang may ganitong papel na ginagampanan sa loob ng isang tahanan. Kung minsan sarili ay nakakalimutan, sariling kaligayahan ay nasacrifice paminsan. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganyan? Sumasang-ayon ka ba sa aking mga tinuran? Hindi biro ang maging breadwinner, lalo kung galit tayo forever. Kung minsan, gusto mo na lang bumitaw, nakakapagod ng gumising sa bawat araw. Kaya lang, paano tayo bibitaw, diba? Lalo kung marami sa ating umaasa. Kaliwat kanan ang bayarin, mapapakamot ka na lang minsan sa harapan ng salamin. Well, nararamdaman ko kayo sapagkat matagal ko ring ginampanan ang role na ito. Buong puso kong niyakap ito dahil minamahal ko ang pamilya ko. To the point na pati sarili at future ko ay naset aside ko. Moral lesson, this video of mine aims to brighten up your mood and perspective in life. Being a breadwinner isn't an easy task and role. On the other hand, let us always try to see the positive side of being a breadwinner. Number one, at least diba once in a lifetime, you have done a big part inside your house. At least naging blessing po tayo. Yun lang po ang iisipin natin palagi. Number two, you became or we became the main reason why they survive. Diba mga lalabs ko, at least tayo po yung naging dahilan. Kaya kahit paano nakasurvive ang ating mga mahal sa buhay. And number three, you will surely receive a reward when the time is right. Totoo talaga yan, diba? Mas pinagpapala po ang mga taong nagbibigay. Kagaya po ng kapatid kong lalaki, talaga po napakabait niya, very giver po siya sa kanyang pamilya. Kaya pansin ko din, parang may mga blessings din po talagang ibinibigay sa kanya kasi masyado siyang mapagbigay. Same po kami nun, masyado din ako mapagbigay. Yun lang po, ang pagkakaiba lang namin magkapatid, yung kapatid ko po talagang bunso, marunong siyang mag-handle ng kanyang pinaghirapan. Oo, siya po talaga ang naging breadwinner na ngayon ng pamilya namin, pero nakikita ko talaga na kahit paano ay pinipili din niya ang kanyang sarili. Unlike po nung ako pa, yung nasa ganoong posisyon or kalagayan, talaga po ibinuhos ko lahat, nakalimutan ko talaga yung sarili ko. To all the breadwinners out there, take time to love and pamper yourself every now and then. Pagdating po ng araw, wala pong ibang mas makakatulong sa atin kundi ang ating mga sarili. Kaya po, ating pakamahalin ang ating mga sarili, ang ating mga pinaghirapan po ay sinupin nating mabuti para po pagdating ng araw, wala po tayong maging regrets. This is an eye-opener po. Nawa po ay magustuhan nyo ito at nakakuha po kayo ng aral dito. Ito po ay base sa aking tunay na karanasan. Bye everyone! Ingat po kayo palagi ha! Hanggang sa muli! Miss Jen here!